Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Natin kung sino yung pinaparinggan niya. Sino ba nagsasalita kaugnay dun sa in-splice na video dyan sa Commission on Appointment? Senator Rodante Marcoleta. Sino pa ba? Diba? Yan ang problema dito kay Ping Lacson eh. Mahilig magparinig. Niit niyang hindi siya marunong magkatay ng video. Sa isang interview naman, kinumpirma ni Senador Rodante Marcoleta na meron na siyang draft ng isang ethics complaint pero hindi niya binanggit kung laban kanino. Nag-ugat daw ito sa umano'y paglalabas ng maling naratibo tungkol sa sinabi niya sa Kalayaan Island Group. Isa sa tungkulin ng isang senador yung pagpapahayag ng tama para kasi tinitingala kayo ng mamamayan na pinagtiwalaan kayo ng mandato na magsilbi kayo ng tapat. Opo. Di ba? Kaya nga po, honorable ang tawag eh. Gagawa ka ng ganong klaseng naratibo, ibang-iba doon sa tunay na nangyari. May siguradong sa ethics committee ang bagsak mo. Matatandaang Matindi ha. Matindi ho itong si Senator Rodante Marcoleta. Napapanahon na ho. Para ika nga talagang dapat nang mabigyan itong si Ping Lacson. Grabe, nakita nyo naman ho, hindi lang ho dyan sa usapin ng West Philippine Sea. Una na ho dyan yung issue ng mga maanumalyang flood control. Diba? Nung hinawakan niya, yung blue ribbon na yan, nagkahindot-hindot na. Napakalinaw na ng mga ebidensya kung saan-saan pa ho niya pinagdadala yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Mani ng batikos si Marcoleta sa naging pahayag niyang isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Kalaunan, nilinaw ng senador na kulang sa konteksto ang lumabas na pahayag. Nasabi niya lang daw na isuko ang Kalayaan dahil nagkakaproblema na roon. Hindi binanggit si Marcoleta kung sino mismo ang nasa likod ng spliced video. Mali na naman yung report na to. Mali na naman. Pagka isinunod natin yung EEZ, hindi pasok yung Kalayaan Group of Island. Kung susundin natin yan, ibig sabihin dapat pala natin yung isuko. Dahil ito namang mga media na to. Kaya tayo nagkakaproblema dyan sa mga na yan eh. Dyan sa mga ganyang klaseng reporting ninyo eh. Ayusin nyo, wag ganon. Pambihira. Pero anya, pinagdugtong-dugtong ito para gumawa ng maling naratibo na kalaunay ikinagalit ng mga taga-Pag-asa Island. Pinag-inisplice niya, pinagdugtong-dugtong niya, ang hindi magkakadugtong talaga. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yun? Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ihahain ng senador ang ethics complaint. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias. Sendante, tuluyan mo na yan. Tuluyan mo na yung Ping Lacson na yan. Dapat talaga ika nga mabigyan na yan. Na yan kumbaga pumupuro na yan sa sambayan ng Pilipino. Napakaraming kabalbalang ginagawa ng mama na yan. At kung sakali mang ahinan ng ethics complaint yan, talagang magbebenepisyo dyan, sambayan ng Pilipino. Rumekta naman ho tayo dito sa interview nitong si Congressman Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor at ang ating senator, soon to be Senator Mike Defensor dito kay Sir Admar at sa Sir MJ Mondiar. Palakpakan ho natin. Ito, okay? Kay MJ at kay Admar, ang ganda ng suit mong t-shirt, Admar. Very colorful. Pampabata yan na Kong Mike. Oy, partner. Tanto si Kong Mike, may lahing Chinese to. May lahing Chinese. Han yan, Han.
Happy Chinese New Year ha. Para doon sa mga isa pa sa kumbaga toxic Filipino mentality. Galit-galitan sa China pero sineselebrate yung Chinese New Year. Pambira ko, walang niya kayo. Galit sa China. Galit na galit sa China tapos sa mga Chinese, ha? Diyan sa issue ng West Philippine Sea. Pero pagka dumarating ang araw ng Chinese New Year, sila pa nauunang nagsiselebrate. Sila pa ang unang nanghihingi ng tikoy. Oo, Michael Tan, defensor. Ayun. At Yan naman speaking pala of Tan, Kaya pala dito muna chinito tayo sa para bang makokonekta mo ba, Kong Mike, yung nabanggit ni Congressman Egay Erice, ni Congressman Antonio Tino, kasi parang 5 daw sila ng mga mambabatas na parang inimbita raw ni Congressman Leviste, no? At doon yung sinasabing secret convo, matagpi-tagpi mo ba yon doon sa mga nabanggit ni Undersecretary Bernardo na parang binabaliwala noong mga unang mga investigasyon, Kong Mike? Actually, Admar, ako mismo, nakita ko yun at nabasa ko, narinig ko rin yung video. Nag-usap kami. Ako din mismo naging saksi doon sa mga ipinakita niya. So ako, may personal knowledge doon sa mga ipinakitang text at video messages ni Congressman Leviste. Pero tama yung binanggit mo, Admar, di ba kung naalala mo, actually no less than Senator Ping Lacson ang nagsalita dito. Kasi nung magsalita si Saldico, sabi ni Saldico noon, siya daw yung nagbigay ng 25 billion. Agad-agad sumagot si Undersecretary Bernardo sa isang sulat na binigay niya kay Senator Ping, na ito naman ay officially dineliver sa isang privilege speech ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, yung 100 billion, 81 billion dun ang DPWH. Yung 19 billion, yung 19 billion, sabi niya, sa ibang mga proyekto yun, hindi naman sa DPWH. At mula doon, 51 billion ang mismong inayos ni Undersecretary Bernardo. Kasi parang ang lumalabas sa speech ni Senator Ping, parang sinasabi niya, walang alam ang Pangulo. Ginamit yung pangalan niya ni Yusek Traigib Ulaybar at ni Yusek Bersamin. Yun, may delivery na pera na humigit kumulang 8 billion pesos. So, official records yan. Nagsalita Senator Ping, tapos yung pinapakita ni Congressman Leviste, tagang tugma. Wala namang walang masasabi nating hindi totoo o labas dun sa mga pinag-uusapan. Correct. Ang sumagot nga sa Saldico dun sabi niya hindi totoo yan. Sabi niya iba pang pondo ang pinag-uusapan daw ni Yusek Bernardo. So parang nagkaroon pa sila ng pagdebate tungkol dun sa pondong yun. Pero ang halaga, sa nabanggit mo Admar and MJ, na mismo sa speech ni Senator Lacson, nabanggit niya na yun. Kaya dapat ipursuy ang investigasyon na yan. At yung hawak ni Congressman Leviste ay pagpapatunay lamang doon sa mga nabanggit na delivery ng pera. Correct. Ang tanong, Kong Mike, sino ang mag-iimbestiga? Meron pa bang tingin mo magkakaroon ng legit na talaga na resulta? Kasi sa Senate Blue Ribbon, marami mang ng mga nabanggit din si Congressman Egay Erice. In fact, meron na nga silang committee report, no? At nabanggit na parang wala doon ang yung involvement ng Pangulo. Hindi rin nababanggit din ata yung pangalan ni Bersamin for further investigation. Sino mag-iimbestiga dito sa Ombudsman, sa ICI, sa Kamara? Meron pa bang Kaya nga, di ba, yung pangalan nitong si Joel Villanueva, pangalan ni Jingo Estrada, for further investigation. Pero yung Bersamin, na dinideliveran ng bilyon-bilyon sa Diamond Hotel, hindi kasama sa listahan ni Ping. Grabe naman talaga tong si Ping. mapagkakatiwalaan na legit talaga, na credible yung magiging resulta at walang papanigan? Tama yung binanggit mo na yan, Admar. Kasi kung sa akin lamang, kahit na nga hindi ako investigador, nakikita ko na di ba? Nagsalita si Senator Ping tungkol dito. Binanggit din to ni Yusek Bernardo sa isang affidavit niya o sa sulat man niya. And officially, binanggit na rin to ni Congressman Leviste, Congressman Tino. So, ang tanong nga,
kasi parang tuwing meron pupuntahan yung investigasyon, natatamaan si Speaker Martin Romualdez o di kaya tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos, umihinto at nawawala o hindi na natutuloy yung investigasyon. Kaya ako, para sa akin, Admar, alam mo, nakakalungkot isipin kasi nga parang kompormiso yung mga institusyon. Yung ICI, talagang wala ka namang asahan. In fact, as early as December, nagsabi na yung abogado ni Speaker Martin na walang findings ang ICI ni investigasyon. Sabi ni Secretary Vince dati, meron daw. Pagkatapos, wala naman tayong nakita, maging sa Blue Ribbon Committee report. So sa ICI, sa Blue Ribbon Committee, wala tayong makita. Sa Ombudsman, kasi di ba sa Ombudsman naman sana, tinitingnan natin yung mga final nila mga kaso. Yung ba'y magpapatuloy pa? Kasi hanggang doon na lang si Saldi ko na lang yung pinaka-mastermind na lumalabas. In fact, kahit na nga sabihin mo na, sige, sabihin na natin, mastermind Saldi ko, paano itong kay Trigib Olaybar? Paano itong kay Yusek Bersamin? Correct. Ganun na lang ba na yung 8 bilyon na binanggit na delivery ng pera, may armored van pa na binabanggit? Ganun na Walang lang. organisado Katulad ng mga binanggit ko, yung nakawan, magmula sa budget, Sindikato, pati yung delivery, may mga armored van pa, nakikita sa Diamond Hotel, binanggit siya ni Yusek Bernardo. Parang binali, wala nang pinagpatuloy doon sa mga investigasyon. Yan ang nakakalungkot. Pero sabi ko nga, Admar, MJ, hindi naman natatapos dito ang ating bansa o hindi naman natatapos dito usapin ng hustisya. Darating din ang panahon, maungkat lahat yan, makikita lahat itong mga nakawa na nangyari, sino mga involved, sino mga delivery ng pera, magkano pa lang nakuha. Kaya nga yung binabanggit ko dito sa mga grupo nila ni Secretary Bersamin, ni Secretary Pangandaman, at lalo itong dalawang bata, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trigib Olaybar, magsalita na sila. Kasi aabot at aabot din sa kanila yung kamay ng hustisya. Aabot at aabot din sa kanila yung investigasyon. Maaaring hindi ngayon, maaaring silang makalusot, pero paano, 2 taon mula ngayon, pagka nag-iba ang administrasyon, at wala akong sinasabi kung sinong Pangulo, pero tingin ko kahit sinong administrasyon ay talagang titingnan to at aalamin kung sino talaga involved. Kawawa naman yung mga bata. Kung wala silang alam, ngayon pala magsalita na sila. Correct. Kong, good evening. Sa MJ po ito. Pero sa tingin ko, yung wala silang alam, malabo yun. Sa tingin natin, sila ay mga bagman lamang. Doon yun mga bagman sila. Pero alam nila na illegal yung ginagawa nila. Mantakay mo, hindi ka maghihinala, Diamond Hotel, kukuha ka ng bulto-bultong pera, bilyon-bilyon, nakasakay sa armor van. Di ka pa maghihinala doon? Anak ng toko, driver na lang at yung painanti yung puro laman ng laman sa loob ng armor man, puro pera. Bilyon ho mga kababayan, 2 bilyon, 1 bilyon. Gaano ba karami yung 1 bilyon? Ha? Nakalagay ho sa parking ng Diamond Hotel. Ganun ho kalaki yung kinukubra nila. Hindi ka maghihinala na illegal ginagawa nila. Alam nilang illegal pero sinikmura na lang nila. Malamang sa malamang, meron din sila doon. Diba? Nakanto ko, magdi-deliver ka ng ilang bilyon. Alam nga naman bigyan ka ng 5,000 ni Marcos Jr. doon, di ba? Sir, do you think nakakatulong itong mga sagot ni Yusek Claire Castro doon po sa communication gap na nangyayari, considering na ang hinahanap ng taong bayan ngayon ay sagot mismo mula sa presidente hinggil po dito sa pagkakaugnay sa kanya sa mga kickback nung panahon ng eleksyon, lalo pat nababanggit yung mga alyansa, mismong yung artista, performer, nakatanggap rin, pumaldo rin. Kinumpirma po yan ni Congressman Egay Irice. Hindi lang si Egay Irice, di ba, MG? Pati si Congressman Toby Tiangco nag-confirm na dyan. Actually, siyempre, naaawa din ako kay Yusek Undersecretary Claire Castro kasi ang hirap talagang magsinungaling Ang hirap talaga na magsalita ka ng para bang pinagtatakpan mo na lang kung ano talaga nangyayari. Kasi, klaro, sinabi niya ni Senator Lacson. So, di ba, kung talagang sinasabi na walang ebidensya, si Senator Lacson na ngayon nagsalita. Merong ginawang affidavit si Yusek Bernardo, sumulat sa kanya at sinabi niya to. So, napakahirap talaga ng trabaho niya. Nakakatulong ba to? Siyempre, hindi. Kasi parang lumalabas talaga at nakikita naman ng taong bayan na pinagtatakpan lang yung kasinungalingan. Hindi ko alam paano nilang pagtatakpan to ng tuloy-tuloy.
banda na uungkat to, nakikita to ng taong bayan, nababasa, naririnig, hindi nila mapigil. Di ba? Parang MJ, Admar, parang kala mo, tumahimik na. Biglang, ito na naman, may lumabas. No? Hindi natin malalaman. Baka bukas makalawa si Yusek Adrian Bersamin magsalita tungkol dito. Kung sila ay runner lang at talaga nagdi-deliver lang naman sila ng pera, magpalagay mo na, kahit na siguro nakakakuha sila kung anuman, no? Kung konti o anuman, pero hindi sila yung pinaka-beneficiaryo nung nangyaring korupsyon, nung nangyaring nakawan. If at all, runner lang sila. Tsaka kung tutugma mo, MJ Admar, di ba yung pinag-usapan na 100 billion na sinabi, o para sa Pangulo yan, ilagay mo yan dyan, tumutugma eh. Sinabi na rin ito ni Yusek Bernardo na yun nga, meron talagang 81 billion na pondo na siya nag-ayos, tapos meron pa kay Secretary Manny Bunuan na siya rin na nag-ayos. Kawawa dito yung mga bata, MJ Admar. Alam mo naman si Sec Manny Bunuan, matandaan na rin yan. Si ES Bersamin, may edad na rin yan. Paano itong may mga future pa? Masisira na lang ba yung pangalan nila na ganun-ganun na lang? Na pababayaan nilang magamit sila dito, pagtakpa nila ang lahat, na balang araw, alam din naman nila mauungkat to, Mauungkat. baka sila pa magkaroon ng kaso. Alam nila yan. Lalo pa, Kong, na nananatiling negative yung survey ratings ng Pangulong BBM. Sir, meron po bang kaugnayan ito sa paparating na selebrasyon ng 40th anniversary ng EDSA People Power na patindi ng patindi yung issue at yung perang pinag-uusapan sa korupsyon? The same surname, Marcos Jr., 40 years ago, Marcos Sr. Alam mo, MJ, ang mahirap dito sa sitwasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, talagang nagkaroon siya ng pagkakamali doon sa pinabayaan niya yung budget, pinabayaan niya yung nakawan, pinabayaan niya yung kanyang pondo na yung President's budget na dapat sana na iayos yung mga pangunahing proyekto. Kaya hindi ko alam paano niya i-reverse to, hindi ko alam paano niya mababago itong kanyang sitwasyon. Ang problema lang dun sa nangyari, dun sa pagtatakip nila nung lahat ng investigasyon na nangyari, hindi nila mapigil. Kasi yun ang katotohanan na nangyari, yun ang mga involvement, di ba? Ang sabi nga ng iba o sige, kung talagang wala kang kinalaman dyan, si Speaker Martin lang ang talagang may kinalaman, pabayaan mo magtuloy yung investigasyon. Correct. Ang problema nga, wala tayong nakikitang ganun eh. Nasasabi na yung pangalan niya, involved na yung mga tao niya, no less than the Executive Secretary was involved, no less than his Secretary of Budget and Management is involved. So, ano ba talaga? Nandiyan ka ba? Na-involved ka ba? Bakit mo pinagtatakpan itong mga taong to? At yung lahat ng institusyon na dapat gumagawa ng investigasyon, talaga natahimik. Unahin ko Kongreso, Quadcom, dati, grabe. Talagang bukbukan yung ginagawang investigasyon. Biglang nawala. Hindi nila pinasok yung flood control. Pagdating dito sa Senado, nagkagulo pa, di ba? Nagkapalitan pa ng leadership ng flood control, ng Blue Ribbon Committee. Pagkatapos, hindi nila malaban. Kasi pag kami nabuksan na topic na natuturo kay Pangulo, hindi nila matugunan o hindi nila mapagpatuloy. Yung kay Saldi ko lang sasabihin na, hindi, dapat i-notarize yan, di ba? Pwede naman nilang gawin yun Pwede yung apostille na maisagawa sa ibang bansa. But even more than that, kung gusto lang questionin si Saldico, pwede talaga na magkaroon ng suspended rules ang Senado o Kongreso na sa isang Zoom meeting, pabayaan siya magsalita at questionin siya. Pero nawala na rin. Hinto na rin nila yung ginagawang investigasyon. Yung ICI, ayun, lalagas ng lalagas. Di ba? Nag-resign ng lahat ng mga tao. Hindi sila tumuloy sa pag-iimbestiga. Naipit na. So, alam lang tao na huminto, bitin. Kaya itong ratings na talagang bumabagsak Dahil nakikita ng tao yung pagtatakip na sinasabi nilang ang Pangulo ang nagsimula ng investigasyon sa korupsyon. Oo, siya nagsimula. Pero ang tanong, kasama ba siya? Yung tanong dun sa kasama ba siya, ayaw naman nilang ungkatin. Kasi nga, sa aking pananaw, kasama talaga siya. Kaya ito yung nangyayari, nagkakagulo-gulo na. Kung kayo po ang nasa gabinete ngayon, given na kayo po ay nagsilbi dati sa GMA Cabinet, ito bang mga issue ngayon ng korupsyon sa presidente o sa chief executive, yan ba'y nakatutulong sa pagpapataas ng moral ng mga gabinete, Kong? Yan. Alam mo, MJ, una sa lahat,
Pakita natin Hindi si nangyari Boss MJ. kailanman ang ganitong klaseng korupsyon na nakikita natin. Mm. Magtanong ka, magmula doon sa cabinet members ni Pangulong Noynoy Aquino, Pangulong First time GMA, talaga, first time, Pangulong Estrada, Pangulong Duterte. Ngayon lang natin nakita yung organisadong nangyari sa pondo na nakawan. Na talagang yung mga flood control programs natin, flagship projects, tinanggal yung pondo tapos inilipat kung saan-saan din nila para sa flood control. Ngayon lang natin nakita na yung PhilHealth, yung PDIC, kinalaw, na talagang ang unprogrammed allocation umabot for the total niyan talaga is 2 trillion. Yung iba naman nirelease siguro o ibang proyekto, but sabi nila 1.4 trillion yung unallocated funds for the past 3 years. So, ngayon lang to nakita. Hindi ko alam, pero sa aking pananaw, pwede a question of governance, question of dignity, reputation ng opisina mo. Kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo may-ari ng kanya-ating posisyon. Di ba? Binigay yan sa Pangulo, yung Pangulo naman inappoint ka. So kung ikaw isang kabinete na wala kang alam sa mga nangyayari, bigla mo nakikita ganito pala yung at alam mo, hindi ano yan, hindi mo pwedeng sabihin na hindi nila alam. Yung lumalabas na issue ngayon, kahit i-review nila at they have access to documents, kung kami nga may access sa documents, at nakita nila yung GAA, nakita nila yung mga release ng funds, ikaw mismo mahihiya di ba? And I don't think you want to be part of such administration, of such regime that implemented the most corrupt budget in our history. Opo, lalo pa Congressman, no, na matindi ang mga programa ngayon sa pamahalaan, pero hindi mo kasi maiwasan kung kahit kausapin mo yung mga kahit nagkakaroon po kami ng mga panayam sa halimbawa yung mga man on the streets namin, kahit po kasi maganda ang ginagawa ng isang ahensya ng pamahalaan, pero bumabalik dun sa issue ng Pangulo Bumabalik dun sa issue ng pananagutan na parang kahit anong gawing mabuti, meron pa ring latak ng pagdududa ang taong bayan dahil nga yung Pangulo mismo ang nai-involve sa issue ng korupsyon. Alam mo, MJ, kunyari lang itong example ko, yung Metro Manila Subway. Nakikita ko siya. Parati siya nag-inaugurate ng mga subway stations. So, chinek ko, ano ba talaga yung nangyari? Matatapos ba natin? Ang lumalabas talaga hindi kaya. 2032. Pero baka matapos nila kung bibilisan nila yung 3 stasyon. Ang mabigat, yung Metro Manila Subway, ang budget for this year is 40 billion. Ginawa nilang 20 billion. Although, sabi naman ng nagsasalita yung mga nag-ayos ng budget, sabi nila, hindi, okay lang yan. Kasi although nasaan program yan, sabi nila, pagka daw pinush yung project, andyan naman yung pondo. Parang ang point ko, di ba dapat yung 40 billion, talagang pinograma na nila at tinutukan nila na ma-implement at matapos kahit man lang 3 stasyon. So we have now a situation na ang mga tao talaga, o let's say yung budget ng mga congressman, nagbago ba? Hindi rin naman Di ba? Parang nangyari. On average, I would think nasa 2 billion pa rin yung budget kada distrito. So, okay lang naman yun. Walang problema kung malaki budget mo. Pero kung ang budget mo 700 billion, na dapat sana tutukan mo yung mga malalaking proyekto, hindi magawa. Tapos ito, MJ at Man, nakikita ko yung hearing dun sa DOTR sa Kongreso. Yung mga taga Mindanao nagagalit. Sabi nila, bakit hindi matapos-tapos yung o mapondohan yung railway ng Mindanao? Sabi ng DOTR, kasi pumunta kami sa proponent, tapos yung proponent hindi na kami pinapansin. Paano yung proponent na yun is a Chinese company? Di ba, nag-aaway-aaway ngayon, gumagawa sila ng mga, ano ba sasabihin ko, nagkakaroon talaga ng mga away na personal. Siyempre, yung gobyerno ng China o yung mga korporasyon doon, ayaw sigurong pondohan na yung proyekto. Ito lahat epekto ng governance. Ito lahat epekto ng liderato. At yan yung nakikita natin sa ngayon. Hindi ko alam, yung binanggit mo, yung man on the streets, governance, hindi ko alam kasi lahat ng kausapin ko rin at sinasabihan ako ng mga tao, sige ho, ituloy ninyo yung laban. Grabe ho naman yung nakawan. Siguro narinig nila, billion-billion talaga yung narinig natin at nababasa natin. Maraming galit talaga sa nangyari. Opo, bago lang ulit si Partner Admar Kong, sa inyo pong karanasan bilang naging cabinet, naging secretary po kayo sa isang ahensya ng pamahalaan,
pag mga cabinet meeting o pagsama-sama po ng mga gabinete, kailan po nagkakaroon, sir, ng distrust sa isang sitting president? Okay, alam mo, yung kay President GMA may nangyari namang ganyan. Kasi at that time, di ba nung lumabas yung Garci issue, Hello, may Garcia. mga ilang grupo kami na talagang yung tinatawag nilang Hayat 10 na doon nagsimula yun, nagsalita sila at sinabi nila, hiwalay kami kay Presidente. At hindi lang to basta nag-resign. Talagang gumawa sila ng isang setup, talagang pinlano nila at nag-resign silang lahat no against President GMA. Ang isa sa mga kasama ko doon, in fact, nandiyan pa naman si Secretary Abad, no? At that time, si Yusek Chito Gascon. Si Yusek Gascon was DepEd. Sabi ko sa kanya, Chito, may nakita ka ba na pandaraya at that time? Kasi ang DepEd, ang head ng lahat ng teachers. Meron bang isang teacher, principal, superintendent na nakuha kayong ebidensya na talagang ginulo o niloko yung resulta ng eleksyon? Kasi sabi niya wala. Sabi ko, bak ganun? Kayo nga ang involved sa bilangan. Yung departamento nyo, sana man lang may isang ebidensya kayo para mapakita at ma-justify yung inyong posisyon. In the case of President Marcos, nagsalita yung saldi ko. Sabi niya, hindi, nag-deliver ako ng pera sa'yo, ito yung 100 billion insertion na ginawa mo. Hindi naman dininay. Nandun naman yung insertion. Pinirmahan talaga yung unallocated funds. Pagkatapos yung release ng budget, yung pag-approve ng budget, yung unallocated, bago lumabas yung unallocated funds, MJ at Bara, pipirmahan ulit ng presidente yun kasi dapat sabihin na meron talagang extra na funding. Si presidente pa rin na mag-go dun. Si presidente na magsabi, sige, release na yan. At saka makikita mo talaga, marami doon sa unappropriated funds nasa flood control. So nagsasalita itong saldi ko, nagsasalita yung Yusek mo, nagsasalita si Manny, yung district engineer. Ang linaw ng ebidensya eh. Napakalinaw. Tapos sinasabi nga, may delivery kay Martin Romualdez. Diba? Hindi naman na pinapatuloy yung investigasyon doon. So ito, para sa akin, very clear na may violation at very clear sa akin na hinaharang ang investigasyon. Kung Mike, may bala ko ng topic dito po sa kay issue naman po no doon sa co-perpetrators di umano ni former President Rodrigo Duterte. Kayo rin po ba ay nagtataka? Kasi after nitong mga lumabas na ito, marami na rin po na mga politiko, mga mambabatas na nagsasabi na dapat galangin at dapat idaan muna sa local courts natin dito. Itong mga possible nga no dito sa mga co-perpetrators di umano ng dating Pangulo. Kayo po ba ay nagtataka bakit noong panahon na hinuhuli itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong mga nagsasalita ngayon, hindi naman nagsasalita noon? Well, Admar, una sa akin, totally against ako dyan sa ICI na investigation, nakasuhan, naka-house arrest, and then nagkaroon ng conviction, pinardo ng Pangulo, Pangulong GMA. Nung umupo si Pangulong Pinoy, kinasuhan naman lang si GMA lokal. Nandito nakulong si Pangulong GMA, nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng hearing. Gumagana yung korte. Diba? Nandyan. So bakit mo dadalhin yung tao sa isang banyagang korte na gagamitin mo ang banyagang batas na gumagana naman yung iyong hustisya, gumagana naman yung mga korte mo dito sa bansa. Ngayon, natutuwa naman din ako na nagsasalita sila that it has to go through the local courts because yun naman talaga yung sinasabi din ng Rome Statute that pagka meron kang in-effect na katulad ito, warrant, dumaan sa proseso o paggalang doon sa saligang batas at mga lokal na proseso ng isang bansa. Kaya nagtataka ba ako? Tingin ko siguro mas ang gusto ko na mabuti. Nagsasalita na lang sila. Dahil yan naman ang tama. Tama ba na dumaan itong mga taong to sa ICI o si Pangulong Duterte, yung pagkakahuli niya? ICC. Tingin ko, ICC, mali. Tingin ko mali talaga. Hindi maganda ang ginawa kay Pangulong Duterte, hindi lamang dahil sa politika. Dahil yan ay question ng soberenya natin, question ng jurisdiction natin, question yan ng ating courts, yung ating
functioning local courts. Dapat nga ang Korte Suprema unang nagalit dyan eh. Para sa akin, dahil parang, teka lang, bakit nyo dadalhin dyan eh? Gumagana naman dito. So, mabuti na rin, nagsasalita sila ng ganon. Dahil ang ibig lang sabihin, mali talaga ang pagkaka-aresto o pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Pero di po ba sa kasaysayan natin, lalo na sa mga